Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Ang unang aklat ng Biblia ay ang aklat ng Henesis. Ang ibig sabihin ng salitang Henesis ay simula. Dito matatagpuan natin ang simula ng mundo, ang simula ng tao, ang simula ng kasalanan, ang simula ng kahirapan, ang simula ng lahi na pinili ng Diyos, ang mga Israelita. Ngayon po, sa ating pagbasa, narinig natin ang simula ng paglikha ng tao at ang simula ng kasalanan. Ang lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Yan ay pinakita ng Harden ng Eden. Maraming tubig, maraming halaman, at mamahaling bato. Dito nilagay ng Diyos ang tao. Naggaling naman sa Diyos. Siya ang humubog sa tao at ang buhay ng tao ay galing sa hininga ng Diyos. Pero hindi naging kontento ang tao sa Harden ng Eden. Nagpadala siya sa pang-aakit ng ahas. Alam naman niya ang salita ng Diyos sa kanila, kung ano ang pinagbabawal sa kanya. Pero sa halip na maniwala sa Diyos, naniwala sila sa salita ng ahas. Hindi lang ang babae ang naniwala, pati na rin si lalaki. Kasi nandoon naman siya noong kinakausap ng ahas ang babae at sumang-ayon siya sa alok ng ahas. Kumain din siya ng bungang pinagbabawal. Ang lahat ng tukso ay may kasinungalingang halo. Totoo, nagkaroon sila ng kaalaman noong sinuway nila ang salita ng Diyos. Pero hindi ang kaalaman na hinahangad nila. Ang kaalaman ng tulad na maging tulad sila ng Diyos. Nabuksan ang kanilang mata
at nakita nila na sila'y hubad. Hubad naman sila noon, pero wala itong kaso kasi inosente sila. Ngayon nagkaroon na sila ng malisya, nahiya na sila sa isa't isa. Tinakpan na nila ang kanilang sarili na mga dahon, nawala na ang kanilang innocence. Yan ang dala ng kasalanan, kahihiyan. Nawala na ang magandang relasyon nila sa isa't isa. Makikita natin sa maikling kwentong ito ang contradictions na dala ng kasamaan. Maganda ang paraiso. Ayos ang lahat. Kung ang Diyos ang gumawa, maganda ang galing sa Kanya. Alam niya ang pangangailangan natin at ito'y ibinibigay niya sa atin. Bakit hindi tayo makontento? Bakit naghahangad pa tayo ng ibang bagay o ibang kapangyarihan? Diyan pumapasok ang kasalanan. Kaya ang kwentong ito ay hindi lang kwento ni Adan at ni Eva. Ito'y kwento nating lahat. Sumusuway tayo sa Diyos. Hindi tayo naniniwala na magaling ang Diyos at mabuti ang Kanyang balak sa atin. Mas naniniwala tayo sa ibang boses. Mas naniniwala tayo sa ibang barkada, sa ibang TikTok, sa hiling ng laman, sa social media, kaysa Diyos. Patuloy ang Diyos na nagsasalita sa atin. Nandyan ang Biblia, nandyan ang simbahan, nandyan ang mga magulang natin, nandyan ang ating konsyensya. Makinig tayo dito at huwag tayong magpadala sa kasinungalingan na dala ng tukso. Diyos Ama, mapagmahal, salamat sa magagandang bagay na bigay mo sa akin. Tulungan po ninyo ako na ma-appreciate ito at huwag magpadala sa mga tukso na nanggugulo sa buhay ko. Palakasin mo ako na maging tapat sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.